sa ating midweek service. Nagagalak po kaming makasama ang bawat isa sa inyo. Ayan. Kamusta nyo naman po ang bawat isa sa ating comment section. Huwag pong mahiyang batiin ang bawat isa ng isang magandang gabi. So ngayon pong gabi, syempre, bago tayo mag-umpisa, ngayon na po yung araw na tayo ay magre-rejoice sa ating Panginoon. Kaya tayo po magsama-sama at samahan niyo po kami sa pagpuri sa ating Panginoon. ilan po sa atin ngayon ay may takot. Karamihan po sa atin ngayon ay panigurado,
this minute, in this moment, kailangan gumawa ng isang matinding desisyon in terms of their family, in terms of their job, in terms of their relationship with other people, in terms of the path that they will choose. O kaya kahit yung mga simpleng bagay lang ng ano yung kakainin mo na ngayong gabi. May mga bagay tayong kailangan pagdesisyonan, maliit man o malaki. At may mga bagay din tayo, may mga bagay din na tinawag tayo ng Lord at hinihintay niya ang ating sagot. Alam ko po karamihan sa atin na nakaramdam ng pagtawag ng Lord in terms of service. Pwede, hindi naman po basically, pag tinawag ka ng Lord, pastor na agad eh. There's other types of service. Paano kung tinatawag ka pala ng Lord maglingkod sa pamamagitan ng pagtuturo? Paano kapag tinatawag ka pala ng Lord para sa pamamagitan ng pagpapakain sa ibang mga tao, pagtulong sa kanila sa iba't ibang paraan, medikal, pagkain, financial, o kahit maging isang lending ear o kahit man lang yung presence mo. I know some of us are afraid. Lord, hindi naman ako magaling magsalita. Lord, hindi naman ako magaling magluto. Lord, hindi naman ako magaling kumanta, sumayaw, tumugtog ng instrumento. Lord, hindi ako magaling sa salita. Yes, we have limits, tayong mga tao. Pero our God, He's limitless. And hindi po natin kailangan matakot sa pagtawag ng Lord sa atin. It says here in Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Tinatawag ka ng Lord doon dahil nandun na siya at hinihintay ka na lang niya. And it's up to you, kapatid. It's up to you to go through the Lord. But of course, tonight, para magawa natin yung pagtawag ng Lord sa ating ngayong gabi, let's ask for courage, for strength. As we sing this song, let's ask for His presence, let's ask for His companionship sa pagsama sa atin. Because the Lord is never against us, always for us. I'll stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, the wave after wave, yes, Lord, crashes over me, crashes over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name, Lord. I have heard the song of love that you sing, oh, so I will live to draw me out beyond the shore into your grace. Your grace, that's your love, wave after wave, crashes over
Lord. Lord, our hearts are filled with fear. Fear of moving forward, fear of the unknown, fear of what comes next. Especially, Lord, kapag tinatawag mo kami sa lugar kung saan hindi naman namin gusto or hindi naman namin nakikita ang sarili namin makapunta. Lalo na, Panginoon, kapag tinatawag mo kami sa bagay na alam namin wala kaming capacity para gawin. Alam namin, wala. Nasa limit na kami, Lord God. Lord, takot na bumabalot sa mga puso namin, Panginoon. Kapag tinatawag mo kami, Lord God, upang gawin yung bagay na alam namin, maaaring may mawala sa amin, maaaring madurog ang aming mga puso, Panginoon. And Lord, tonight we ask to make us brave, Panginoon. Lord, I ask for strength. I ask for your comforting embrace, Panginoon, tonight. Lord, ibigay namin lahat ng takot namin, Lord, sa paano mo. Palitan mo ito ng iyong presensya, palitan mo ito ng iyong yakap, palitan mo ito ng iyong pagmamahal, Panginoon. Tonight, Lord, we only ask that you will be the center of our hearts tonight, Panginoon. As we continue our worship, buksan pa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan upang magkaroon ng rupa para sa iyo, Panginoon. Huwag hayaan na kami ang madistract, wala ang atensyon ngayong gabi, Lord God, sa pananampahan. Kung naman, Panginoon, sino man, Panginoon, ang iyong gagamitin upang magsalita. Lord, kung naman lalabas sa kanya mga bibig magagaling lamang sa iyo. Lord, nagpapasalamat
pasalamatan sa mabiyayang gabi binigay mo sa bawat isa. Ito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon na patuloy po tayong pinalalakas sa isang linggong nagdaan at tunay nga na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya at habag mo, Panginoon, na patuloy po naming tinatamasa. Salamat po dahil alam po namin, Panginoon, na sa bawat takbuhin namin ay kasama ka po namin, Panginoon. Naranasan po namin na kami ay hindi mo pinababayaan at iniiwan, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapalang aming natanggap sa isang linggong nagdaan, sa kagalingan at sa mga biyaya na kung saan, Panginoon, hindi man ito material o anumang bagay o anuman na aming natanggap upang maging kaganapan na ang puso namin ay mapayapa, Panginoon. Yun ay sapat na upang makita po namin ang iyong mga kamay. At iyon, Panginoon Diyos, ay patuloy po namin itong pinapasalamatan. Salamat po ng marami. Dalahin po namin ang iyong patnubay sa aming kalagitnaan ngayon sa pagbulay-bulay ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na ating pagbabatayan ay matatagpuan sa Filipos chapter 1 verses 21 to 26. Ngunit kukunin ko lang po ang chapter 21 at 22, verse 21 at 22. Sapagkat para sa akin ang buhay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. At kung ako'y nananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawa mabuti kapag hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Ayan. Nasasalamin ba natin ang ating sarili sa tekstong ito? Naranasan na ba natin na makapasok sa isang emergency room sa hospital? Nung ako ay bata pa, takot na takot akong ma-hospital. Nung ako'y bata pa, talaga naman lahat ng gagawin ay gagawin ko para lang hindi ako makapasok sa hospital. At ang isa sa pinakalugar na aking kinatatakutan ay ang emergency room. Kapag sinabing emergency room, doon sa isip ko noong una, ay doon na ipapasok yung mga naghihingalo na o 50-50 na. No? At yung buhay ay alanganin na. Yun po yung aking batang pananaw. At habang lumalaki na ako, ay hindi naman pala. Lahat pala ng pasyente, lalo ngayong pandemic, ay idinadaan doon at doon ka i-interviewin. O kahit may sakit ka o hinihika ka, pansamantala, ay magpa-check up ka lang, doon ka rin dadalhin dahil may mga aparato doon o nebulizer na pwede mong gamitin. Ganun ka yung aking isipan noon, no? Pero dito, sa kalagayan natin, sa relasyon natin sa Panginoon, ay halos walang panahong nauubos sa oras ng mga bagay na walang pakinabang. Ano ba ang oras mo ngayon? Kamusta yung oras mo ngayon? Napakinabangan ba? Kamusta ang araw mo ngayon? Ito ba'y pakipakinabang? Nagkaroon ka ba ng trabaho o nagministeryo? Panahon na akala natin ay tamang-tama na ating ginagawang ito. Subalit kung tayo ay nagkaroon ng koneksyon sa Diyos, kahit buhay ay mawala, mapagtuunan lang natin ng pansin ang gawain ng Panginoon. May isang kwento, mayroong magkapatid na panganay na nangangailangan ng dugo.
lahat ng lab test ang ginawa, at lahat ng may edad sa pamilya ay binigyan na ng nag-test na para mapabuti ang kalagayan ng kanilang mahal sa buhay. At walang nag-match. Sinubukan ng mga doktor ang kanyang 5 years old na kapatid na bunso. Tiningnan kung mag-match ang kanilang dugo at totoo nga nag-match at siya ang niready ang kanyang sarili para magkuna ng dugo. Habang kinukunan siya ng dugo, umiiyak siya sa kanyang ama at nagwika, "Papa, mamamatay na po ba ako para mabuhay ang kuya ko?" Mamatay para mabuhay. Hindi niya alam sa sarili niya na kaunting sisi lang ng dugo ang dapat makuha at ito ay makaligtas ng buhay ng kanyang kuya. Ano ang nakita po natin dito? So nakita po natin dito ang sacrifice, no? Ang sakripisyo. Sakripisyo na kung saan kailangan din gagawin. Kung ang Panginoon ay nag-sacrifice sa atin, kailangan din ba nating mag-sacrifice? Mga kapatid, ang pananampalatayang inilagay sa puso natin, ang sakripisyong kailangan nating gawin ay hindi napakatulad nung ikaw ay ipako sa krus. Ang sakripisyong ipinapakita o hinahangad lang ay ang bigyang pansin ang ating ministeryo. Bigyang pansin ang ating gawain. Bigyang pansin yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Bigyang pansin na ang buhay mo ay naliligaw na ng landas. Naiiba na ang iyong daan. Alalahanin natin na sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tuluyan niya tayong pinalaya sa anumang kasalanan. Noong tinanggap natin at i-connect natin yung ating sarili sa Kanya, tayo ay nawala na ang kasalanan at ang ipinalit ay ang isang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay makipag-connect sa Kanya. Sapagkat dahil kay Kristo ay may buhay. Dati-rati tayo ay parang naglalakad na parang mga patay, parang mga zombie. Pero nung tayo ay nasa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pangarap. Nung tayo tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng pangarap na kung saan patuloy tayong naghahangad na mapabuti ang ating kalagayan dahil hindi ka nag-iisa, dahil kasama mo na ang Panginoon. Sa awit 42 verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Hanapin natin ang Diyos sa buhay natin hanggat may pagkakataon pa. Binibigyan tayong buhay ng Diyos sa mga taong o ang mga taong umaasa sa Kanya. Hindi lang ikaw, kundi tayong lahat na mayroong koneksyon sa Panginoon. Pangalawa, ito'y hindi, nang lumapit tayo sa Panginoon, ito'y hindi nawalan ng kabuluhan. Kundi ito'y nakakaranas tayo ng pakikinabang. Nagkakaroon ito ng pakikinabang. Nabubuhay tayo. Ibig sabihin, meron tayong layunin. Nang nabuhay tayo, nagkaroon tayo ng connection kay Lord, nagkaroon tayo ng layunin sa Panginoon. Naging makabuluhan ang iyong buhay. Makabuluhan na hindi na ayaw mo na sa dating buhay, kundi tayo ay tagapakinabang o mapakinabangan natin ang buhay na ito. Ano pa ang gusto ng Panginoon na nakita natin dito? Ang buhay natin ay mayroong beneficial o benepisyo, makakabuti at napakahusay, no? Mapahusay yung ating buhay, mapaganda, mapaayos, at makatanggap tayo ng mahabang pakinabang. Sabi dito, to live in Christ and to die is gain. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, pananampalataya,
natututo tayong magtiis, mawalan ng material na bagay, o pwede na tayong magtiis, o pwede tayong mag-sacrifice. Tandaan natin, living Christ is not lonely. If we want to follow Him, sabi nga, pick up our cross, o pick up your cross. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, pick up your cross. Tandaan natin, may kanya-kanya tayong cross na ating kinakarga. At ang cross na yan ay hindi para sa tayo ay ilalayo sa Panginoon, kundi tayo ay mapalapit ng lubusan sa Panginoon. To live for Christ means that we'll experience a meaningful and impactful life. And we can find peace, joy, and hope. We live in Christ is better than anything or anyone else we could live on. Kaya mga kapatid, wag nating hayaan kahit sa kamatayan ay hindi natatapos ang ating pakikipagtunggali. Yan. Kaya dahil sa kamatayan, kung kamatayan man, may testimony tayo, may legacy tayong maiiwan. Kaya yung kamatayan ay wag nating katakutan. Kundi, sabi nga, ay gawin natin itong pakinabang. Kapag tayo ay nabubuhay, kapag tayo ay may buhay, mag-iwan tayo ng legasiya. Yun ay walang iba kundi ang pananampalataya. Ang mabuting buhay, patotoo, na yun ang tuntungan ng ating sumusunod na henerasyon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, tunay nga na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya mo, Panginoon, sa amin. Pinaalala mo, Panginoon, na kami ay magpapatuloy sa aming mga lakbayin sapagkat, Panginoon, anuman yung mga kinahanatnan nito, Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Bagamat may kanya-kanya kaming kargahin o mga cross na aming dinadala. Subalit, dahil kasama ka namin, Panginoon, naniniwala kami na matiwasay naming malalampasan ang lahat ng mga pagsubok na meron kami, katulad ni Pablo, dahil alam po namin, Panginoon, hindi mo kami iiwanan ni pababayaan. Kami ay lalakad ng naayon sa iyong kagustuhan, sapagkat alam po namin, Lord, nariyan ka, kasama ka namin. Panginoon, patuloy po kaming dumudulog sa inyo, sa mga kapatid namin na ngayon ay may mga nasa panahon ng karamdaman. Dinudulog po namin sila sa inyo, Panginoon, na kung saan, Lord, sa iyong habag, dalangin po namin ang kagalingan sa mga kapatid namin na ngayon ay naka-online, na sumusubaybay, Panginoong Diyos, sa gawain ito. Maranasan nila nawa, Panginoong Diyos, ang kaayusan, kapayapaan at pag-ibig, at kaginhawahan, kagalingan, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord, na Ikaw ay nariyan. Hindi aksidente ang pag-tune in po namin, ang pag-tune in nila sa mensaheng ito, Panginoon. At hindi aksidente rin, Panginoon, na narinig nila yung mensaheng ito. Panginoon, palakasin mo po sila, samahan pa sila. At sa pakikipagtunggali nila, Panginoon, sa buhay, Panginoon, maranasan nila ang tagumpay sa pamagitan mo, Jesus. O Diyos, aming Panginoon na tagapagligtas, salamat po ng marami. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. At sa basbas, ang biyaya ng Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon, sa kaligtasan, pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo, sumaating lahat ito mula noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.